Nakakatuwa po na pagpasok pa lang po ng kwento, ramdam na po yung sayo nung members natin na, wow, nakabalik na tayo sa church! Amen. Isang magandang umaga sa ating pong lahat. Amen. Tunay nga na isang pagpapala po mula po sa ating Panginoon na kanyang muling gamitin bilang isang instrumento na magpahayag po ng kanyang mga salita. Amen. Tunay nga na nakaka-bless yung awitan. Amen. Na-bless po ba tayo sa ating praise and worship? Amen. Palakpakan naman natin si Lord sa buhay ng ating praise and worship team. Ayan. Tunay nga na daman-dama po natin ang presensya ng ating Panginoon, ang banal na Santong Espiritu na malayang kumikilos po sa ating kalagitnaan. Kumbaga, doon pa lang sa awitan, busog na tayo eh. Amen? Parang, ano na lang to, panghimagas. Yung Word of God. Doon pa lang satisfied na yung ating soul, yung ating spirit, yung ating spiritual sa ating praise and worship. Amen? Sige po. At ihanda po natin ang ating sarili sa pakikinig po ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Ayan, ready na po ba yung slide? Sige, bago po tayo magbasa sa ating text, para sa umagang ito, tignan po muna natin yung picture. Okay, so familiar po ba tayo dito? Ayan. Okay, so ito ay, isa po itong mouse trap no, na ginagamit, syempre, para i-trap yung daga. Okay, so kung makikita natin, sa isang picture, walang pain. No? Walang pain, walang pagkain. Kaya hindi siya nilalapitan ng daga. Pero yung isa, yan parang Mission Impossible, no? Yung datingan. Ang galing. Merong keso na kung saan talagang i-risk niya yung sarili niya, no, para makuha yon. Pero minsan naiisip ko, aware kaya itong mga daga na to, na mouse trap yun. Na-trap yun para sa kanila. Di ba? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Pwedeng hindi sila aware. Yung nakikita lang nila is yung pagkain. Di ba? Yun lang yung tanging focus nila. Hindi sila aware na trap pala yun at pwede nilang ikapahamak. Pwedeng aware din sila. Bakit? Maaring alam nila na ito ay trap para sa kanila. Pero dahil sa kagustuhan na makuha nila yung pagkain o yung pain sa kanila, i-risk nila yung sarili nila. Amen? Okay, next picture po, next slide po. Ito naman ay yung tinatawag natin fishing lure. Ginagamit sa pangingisda. So, isa rin tong pain sa mga isda kapag ginagamit ng mga mangingisda kapag nanguhuli sila ng isda. So, pinanood ko kung paano ba nag-work itong lure na to sa ilalim ng dagat. Parang totoo nga pala talaga siya. Na hindi lang siya yung parang nakalubog sa tubig. Hindi, sa ilalim talagang gumagalaw siya na parang isda talaga. So, kung makikita natin, no, yung kanina, pwedeng aware siya na i-risk yung kanyang sarili. Alam niyang patibong, may trap yon, pero handa niyang i-risk yung sarili niya. Kahit alam niyang mapapahamak siya. At dito, hindi aware yung mga isda, no? Kasi kumbaga parang nagdi-disguise ito na blessing para sa kanila.
Akala nila pagkain, akala nila pray, yun na pala yung pain para sa kanila para sila ay mapahamak. So minsan, sa buhay nating Kristiyano, ganun din po. May mga pagkakataon na aware tayo. Amen? Pero tinutuloy pa rin natin. Kahit alam natin na mapapahamak tayo. Minsan, hindi tayo aware naman. O minsan, nagdi-disguise yung lure, no, ng kaaway para tayo ay mabiktima or mahulog sa kanyang mga bitag. Na kung saan, pinapakita niya sa atin na ito'y blessing. No? At tayo naman ay nadadala. Yes, thank you Lord, ito na yun. Diba? Minsan may mga ganun pa tayo, ito na yun. Pero hindi sa kalaunan ay nagdadala pala sa atin sa kapahamakan. Amen? Maraming mga Kristiyano na nahuhulog sa bitag ng kaaway. At ito po ay isang paalala po sa bawat isa sa atin dahil alam natin na ang ating Panginoong Diyos ay malapit nang bumalik. Naniniwala po ba tayo doon? Kaya kailangan natin magbantay, siguruhin na tayo po ay nasa maayos na kondisyon ng ating pong spiritual at pananampalataya para hindi tayo madala ng kaaway. Amen. Sa ating pong text, ang ating text po ay semi-introduction pa lang po yun. So sa ating text ay magmumula sa 1 John chapter 2, verses 15 to 17. Tayo po ay magsitayo bilang paggalang po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Salitan po tayo sa pagbasa. Verse 15, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Verse 16, read, Verse 17, and the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Sa Tagalog, sabi po sa verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Verse 16, basa. Verse 17, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa opportunity na binigay mo sa amin, Panginoon, na muling makarinig ng mga salita mo. Salamat, O Diyos, dahil dinako mo ang bawat isa rito ng ligtas at mapayapa, Panginoon. Lord, hindi aksidente kung bakit kami nandito, kung bakit ang aming mga kapatiran ay nakakasama namin ngayong linggo sa pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na Ikaw ang nagtakda ng araw na ito para sa aming mga kapatiran, para sila po ay makarinig ng mga salita mo na magbibigay kalakasan sa kanilang spiritual, Panginoon. Lord, dalangin namin, O Diyos, na kami po ay samahan mo, pangunahan mo kami, Panginoon, at itago mo ako sa iyong likuran upang ikaw ang makita at mahayag, Panginoon. Lord, dalangin ko, O Diyos, na saliksikin mo ang puso ng bawat isang naririto, Panginoon, upang malaya kanilang maranasan, malaya kanilang maramdaman, Panginoon, at malaya nilang tanggapin anuman yung mga mensahe na nais mong iparating sa umagang ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po, O Diyos. Puspusin mo ang apat na sulok ng iglesyang ito ng iyong banal na Santong Espiritu, Panginoon. Malaya kang gumalaw sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, muli, ito'y binabalik namin sa pangalan ni Jesus at tayo po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, tayo po'y makakaupo na sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Ayan, next slide po. Sabi sa verse 15 ng ating text, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. So ano po ba sa palagay natin yung ibig sabihin ni John dito? So ang ibig sabihin ni John dito, a carnal Christian is not an actual Christian. Amen? Bakit? Kasi po, maliwanag yung sinasabi ni John, kahit sa mga previous chapter, na ang sino mang nagkiklaim na sila ay Christian, na sila ay believer, na sila ay mananampalataya at tagasunod ni Kristo, pero sila ay lumalakad sa kasalanan at namumuhay sa kadiliman ay nagsisinungaling. Hindi totoo ang kanyang sinasabi. Amen? Kaya a carnal Christian is not an actual Christian. Hindi sila talagang totoong Kristiyano.
Sapagkat pag sinabing Christian, ang Christian dapat set apart. Di ba? Sabi nga ng Psalms chapter 1 verse 1, hayaan niyo pong basahin ko yung awit 1 verse 1. Ang sabi po dito ng ating Panginoon, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa, hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. So ibig sabihin, kailangan you must be set apart. Amen? Kailangan tayo po ay hiwalay at hindi po dapat tayo nakikiayon sa takbo ng mundong ito. Hindi dapat tayo nakikitaan na ginagawa yung mga bagay na ginagawa rin ng mga hindi mananampalataya. Kasi kung tayo po ay gumagawa ng ganong mga bagay, ano po yung pinagkaiba natin sa kanila? Amen? Ang Christian ay, kaya nga tayo yung church, di ba? Tayo ay iglesia. Sa Greek ng church ay ecclesia, na ang ibig sabihin, the called out one. So ibig sabihin, we are called out from darkness into His marvelous light. Sabi nga ng 1 Peter chapter 2 verse 9, na tayo ay hinugot na, we are chosen generation, the royal priesthood. Di ba? Tayo po ay hinugot mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan. So kung tunay na tayong hinugot ng Diyos sa dilim, ano pa yung ginagawa po natin dyan? Amen? Bakit pa tayo nandun? Bakit pa tayo lumalakad sa kasalanan, sa kadiliman kung talagang hinugot na tayo? Kaya sabi dito, do not love the world. Huwag nating ibigin ang sanlibutan. So ano ba yung world na tinutukoy dito? Hindi po yung humanity. Kasi sabi ng John 3:16, for God so loved the world. At hindi rin yung global earth, kundi yung world system, yung sinful nature of humanity. So yun po yung tinutukoy ditong world. Yung sistema, yung kasalanan, na hindi dapat natin ibigin at hindi dapat natin i-tolerate, hindi dapat natin ayunan at gawin o pamarisan dahil ito po ay taliwas po sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga, di ba, sabi ng iba, kung talagang mahal natin sila, maraming sasabi, mahal natin sila. Kung mahal talaga natin sila, dapat tanggap natin yung iba. Tanggap natin yung ginagawa nila, tanggap natin yung kanilang kultura, yung kanilang ginagawa, yung kanilang nature. Hindi po totoong nagmamahal tayo kung meron pong toleration. Kung tinotolerate po natin ang kanilang mga ginagawang mali. So, paano natin na ipapakita yung pagmamahal natin dyan? Sa kanila? Kasi sabi, do not love the world. Hindi natin dapat mahalin yung kanilang ginagawa. Hindi natin kinamumuhian yung tao, kundi yung kanilang sistema, yung kanilang ginagawang kasalanan. So, maaari natin ma-express yung love natin sa pamamagitan ng pag-abot sa kanila. Amen? Kapag tayo po ay gumagawa ng paraan para ipahayag sa kanila yung katotohanan. Dahil yun po yung nagpapakita ng tunay na pagmamalasakit. Dahil ikaw na nakakaalam ng katotohanan at alam mo yung mga taong ito ay napapahamak at wala kang ginagawa, hindi ka tunay nagmamahal doon. Ang tunay na nagmamahal ay nagbibigay ng pagpapaalala. Kaya nga sabi, open rebuke is better than secret love. Di ba? So tayo, kung tayo po ay talagang nagmamahal, gagawa tayo ng paraan para ibahagi sa kanila yung katotohanan. So ano kaya yung sasabihin ng Diyos sa atin, no? Sa panahon na kapag tayo ay humarap, na kung saan ang daming pagkakataon na tayo ay dapat na nakapagbahagi ng salita ng Diyos at nakikita natin na ang ating kapatiran ay nahuhulog sa kasalanan pero wala tayong ginagawa. Wala tayong ginagawang aksyon. Hindi natin inaabot. Amen? Mas kakilakilabot pa yung ating sitwasyon sa ganung pagkakataon. So, ibig sabihin, do not love the world, yung world system. Hindi dapat tayo nakikiayon sa mundo, kundi kundi tayo po ay nagpapakita ng example, ng halimbawa sa mga tao at sa mga hindi mananampalataya ng dapat na pamumuhay na dapat nating isagawa. Sa verse 16, sabi dito, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. So, yung tatlong to ay yung scheme ni Satan, kung paano tayo pabagsakin. No? Kasi alam na natin yung ways ni Satan.
Laging doon tayo bumabagsak, laging paikot-ikot yung kung saan tayo laging nagkakamali. Kasi dapat maging pamilyar na tayo kung paano umatake si Satan. Di ba? Ang nakakalungkot, ang tagal na nating Christian, hindi pa rin natin alam. Hindi pa rin tayo aware. Kaya paulit-ulit tayong bumabagsak. Kaya paulit-ulit tayong nagkakamali. Ang taktika ng kaaway ay iisa lang naman ang kanyang ginagawa. Kung ano yung kahinaan natin, dun na tayo kadalasan tinitira. Amen? So dito, ito yung tatlong uri ng tentasyon na maaaring ibigay ni Satan sa mga tao, yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. So ito yung ginamit ni Satan kay Adam and Eve noong sila ay nasa halamanan, nasa paraiso. So lust of the flesh, sabi nga dito sa Genesis chapter 3 verse 6. Okay, so ito po yung verse na kung saan makikita natin yung pagbagsak ng tao. Number 1, lust of the flesh. It refers to the desires for sinful sensual pleasure. So ito ay tumutukoy sa hangarin o sa desire ng masamang or malaswang kasiyahan. Okay, so Genesis chapter 3 verse 6, paano sila bumagsak dito sa lust of the flesh? So when the woman saw the tree was good for food. Amen? So nagkaroon sila ng desire, ng pagnanais. So yung nakita nila na maganda or mabuti na kainin, kaaya-aya tignan. So nagkaroon sila ng lust of the flesh. Kasi kumbaga parang na-realize nila, oo nga, lahat ng prutas pwede namin kainin, pero bakit ito bawal? So, at nakita niya na parang kaaya-ayang kainin. At dahil doon, nagkaroon siya ng pagnanais na yun ay kainin. So yan ay lust of the flesh. Lust of the eye, next, refers to covetousness or materialism. So ito ay tumutukoy sa pagnanasa o yung pagiging materialistic. Sabi nga sa verse 6 ng chapter 3 ng Genesis, so when the woman saw the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes. So kaaya-aya sa mata at parang ang sarap kainin. So yan ay yung lust of the eye. And pride of life refers to being proud about one's position in this world. So next slide po. So yung pride of life, ito ay tumutukoy sa pagiging mapagmataas o mayabang sa tungkol sa sariling katayuan dito sa mundong ito. Sabi nga sa verse 6, so when the woman saw the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise. So nakita niya na parang kaaya-aya nga na maging marunong. Kasi nililang siya ni Satan ng ahas na siya ay parang magiging Diyos. Siya ay magiging marunong, magkakaroon ng talino. At nakita niya na ito ay kaaya-aya na maging matalino, na maging kapantay ng Diyos. At dahil doon sila ay bumagsak sa kasalanan. So doon sa tatlong uri sa scheme ni Satan ay ginamit niya yun para ibagsak sila Adan at si Eva. At next slide po, other Bible characters who were tempted into the same scheme of the enemy. So hindi lang sila, meron din pong iba. Sila King Saul. So may kita natin yung kwento sa 1 Samuel chapter 15. Sino ba si King Saul? The first appointed king of Israel chosen by God. So kung titignan natin, na pinili ng Diyos, kauna-unahang hari ng Israel, bumagsak sa kasalanan. Bakit? Kasi nung time na siya ay inutusan ng Diyos, ni God, na patayin lahat ng mga Amalekita. Ang lahat, walang ititira, walang iuuwing buhay at mga kagamitan. So ito ay nag-disobey siya. Siya ay sumuway, siya ay in-spare niya yung hari at inuwi niya yung mga may inam na hayop. Ang kanyang naging alibay o ang kanyang naging justification is para ihandog sa Diyos, para ibigay bilang isang handog sa Diyos. So doon siya ay bumagsak sa kasalanan. Nagkaroon siya ng lust of the eyes dahil nakita niya yung mga matatabang mga hayop, mapapakinabangan,
na mula doon sa bayan na kanilang sinakop at lust of the flesh dahil nagkaroon siya ng advantage na dahil natalo niya yung hari ay tinira niya iyon kumbaga para ipagyabang na siya ay magaling, na siya ay malakas at na siya ay panalo sa labanan. At yung pride of life, saan buwabagsak yung pride of life? Yung time na nanghingi pa siya ng recognition. Sa halip na mag-repent, ano yung ginawa ni King Saul? Na maaaring parangalan lang, kung maaari parangalan mo muna ako sandali. Amen? So, ibig sabihin, sa halip na mag-repent, ay nagkaroon pa siya ng panahon or ng kaisipan na i-recognize. Di ba kasi nagtatayo nga siya ng sarili niyang rebulto. So, nagkaroon na ng chance si Satan na makapasok sa buhay ni King Saul. Yung sa pamagitan ng tatlo. And King David, sa 2 Samuel chapter 11, so nakita niya yung asawa ni Uriah, si Bathsheba na naliligo. So, ano yung ginawa niya? Pinapunta niya ito. So, lust of the eyes, di ba? Kaya nga kailangan kapag nakakita tayo ng temptation, ay iniiwas na agad natin yung mga mata natin. Amen? So, sino ditong ganun kalakas yung pag-resist sa temptation? Sige nga. Taas nga ang kamay ng mga talagang totoong matindi yung pag-resist o yung hindi tinatabla ng anumang temptasyon kahit na itapat sa kanyang harapan. Kasi meron akong kilalang Bible character, si Joseph, di ba? Na hindi siya kumagat. Hindi siya nagpadala doon sa tukso. So, si David ay bumagsak sa eyes, the lust of the eyes, lust of the flesh, at yung pride of life, anong part to? Yung time na pinapatay niya si Uriah. Kasi gusto niyang ma-maintain yung kanyang kingship o yung kanyang ayaw niyang mabahiran yung kanyang posisyon o yung kanyang pangalan. Kaya sinadya niyang ipronta si Uriah sa labanan para siya ay mamatay agad. Ananias and Sapphira. Okay, sa New Testament, meron din sa Acts chapter 5. So nagkaroon ng lust of the eyes. So yung ibang mga tagpo, hindi sa lahat ng pagkakataon ay napapasok yung tatlo. Pero laging nandoon yung nandun yung scheme ni Satan. Lust of the eye, lust of the flesh, and yung pride of life. And Judas, ganun din. Na siya ay nasilaw sa 30 pieces of silver. At yung pride of life, nagpakamatay siya. Hindi niya tinanggap yung kanyang kasalanan. Hindi niya hinarap yung consequence. Yun yung pride of life. And si Jesus, tanging si Jesus lang yung nakaranas ng temptation na ganito na hindi siya nabigo. Only Jesus triumphed over this temptation. Kung mababasahin natin sa Mateo chapter 4, na siya ay 3 beses tinukso. No? Sa lust of the eye, sinabi na nakikita mo ba lahat ng yan? Ibibigay ko sa inyo kung sasamba ka sa akin. Sa lust of the flesh, yung sinabi niya na kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang batong ito. At sa lust of the eye, sa pride of life, sinabi na kung ikaw ay anak ng Diyos, magpatihulog ka nga dyan dahil alam ko naman na kapag tinawag mo yung angel, ililigtas ka nila. So kumbaga parang yung authority yung pinag-uusapan. Parang gusto ni Satan na patunayan ni Jesus yung kanyang authority, yung kanyang katayuan, yung kanyang katungkulan. So sa 3 beses na yon ay hindi bumagsak si Jesus. Amen? Dahil ba si Jesus ay Diyos? Dahil ba God si Jesus? Dahil ba siya ay anak ng Diyos? Kaya napagtagumpayan niya yung temptation? Sa palagay niyo, hindi po. Amen? Bakit? Kasi kung titignan natin, yung naunang verse, siya ay kagagaling lang sa fasting. Amen? Siya ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights. So, ibig sabihin, kaya din natin kung tayo ay handa at kung tayo po ay spiritually equipped. Amen? So, paano mo papagtatagumpayan yung temptation kung hindi ka nga nakikita sa church? Kung hindi ka nga nagde-devotion? Kung hindi ka nga nagpe-pray? Kung hindi ka nga nagbubuklat ng Bible mo? Amen? Si Jesus,
hindi katwiran na dahil God si Jesus kaya siya ay naging matagumpay. Tandaan natin na si Jesus nung siya ay nandito sa lupa, siya ay 100% human. Kagaya po natin. Tao po ipinanganak katulad po natin. So ibig sabihin, kung nakaya ni Jesus, kaya din naman natin. No, kung tayo ay magkakaroon ng disiplina sa ating spiritual. Kaya po, yung ating pong title, yung pag-uusapan po natin ay Beware of Snares. Okay, so mag-ingat sa title pa lang po. Ayan, so mabilis lang po ito. So beware of snares. Ano po ba yung ibig sabihin? Patibong. Di ba? Mag-ingat. Kapag nakakita tayo ng beware, ano ibig sabihin? Kunyari, beware of dogs. Nakakita tayo ng mga warning signs. Anong ibig sabihin kaya nun? Merong panganib. Amen? At pinag-iingat po tayo para hindi tayo mapahamak or mabiktima. So beware of snares. Next slide. Recognizing that a Christian is under the snare of the enemy, remember the word lure. Okay, yung fishing lure kanina, di ba? Yung pang-deceive. Yung pang-deceive sa isda, sa tandaan natin. Recognizing that a Christian is under the snare of the enemy, remember the word lure. The lure is Satan's scheme to lead us into backsliding state and is often used metaphorically to describe a deceptive tactic or enticement designed to pull someone away from a righteous path. So yun yung lure. So ano po ba yung ibig sabihin? Ano ba yung signs signs of the enemy's deceptive lure? Ano po ba yung mga dapat natin tignan? Paano natin mare-recognize o masasabi na tayo ay under ng snare o tayo po ay nasa bitag ng kaaway? Tandaan po natin yung word na lure. L stands for loss of prayer life. So wala nang prayer life. Hindi na nagpe-pray. Hindi tulad dati. Hindi tulad na nung una ka naging Christian, hindi tulad nung ikaw ay sobrang nag-iinit sa Panginoon, talagang araw-araw, oras-oras, kung pwede lang segundo, nagpe-pray ka. Pero ngayon, kapag ikaw ay nasa bitag ng kaaway, unti-unti kanyang ilalayo sa iyong routine, sa iyong kultura ng pananalangin. Unti-unti ka nang mawawalan ng gana. When a Christian doesn't pray privately as much as he used to do, he is backsliding. So kapag hindi ka na nagpe-pray, isang sign na yun na ikaw ay nasa backsliding state. Amen? At delikado po yun. Hindi po yun normal. Lalo na kapag hinahayaan mong lumipas sa mga araw na hindi ka na nagpe-pray, diretso ka nang pumapasok sa trabaho nang hindi ka na nagpe-pray, na nagagawang matulog at magpahinga na sa gabi nang hindi ka na nakapag-pray. Hindi mo na ina-acknowledge si Lord at pinapasalamatan sa kanyang mga kabutihan. So, ibig sabihin, meron ng problema sa ating spiritual. Amen? When the fire of prayer is going out, gradually there is backsliding. So, kapag hindi nawawala na yung passion, pag nawawala na yung apoy sa ating pong pananalangin, ibig sabihin, hindi may problema yung ating spiritual. Kaya nga kailangan i-check po natin yung sarili po natin palagi. Lagi, araw-araw. Lagi natin i-check, tayo pa ba ay nasa landas tungo sa kabanalan at katuwiran or nalilihis na tayo ng daan? Tama pa ba yung ginagawa natin? Okay lang ba na hindi tayo nakapanalangin? So, loss of prayer life. So, nawawala yung ating pong pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. At tandaan natin, yung prayer, ito ay communication natin sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kumbaga, parang ganito lang yan sa relasyon. Dati, nung una, araw-araw, gabi-gabi kayong magkausap ng girlfriend mo, ng boyfriend mo, di ba? Halos, hindi nyo nababantayan, hindi nyo namamalayan yung oras, alas 3 na pala, alas 4 na wala ng madaling araw, tapos nag-uusap pa rin kayo, puro haha, puro emoji na kiss. Di ba? Eme-eme lang. May mga ganong pagkakataon. Minsan kahit kumakain, mumunguya, tas nandun yung mata doon sa cellphone kasi kachat si boyfriend, si girlfriend. Kasi nandun yung love. Di ba? Nandun yung pagmamahal. Pero nung time na nagkasawaan, ano nangyari? Ano yung unang mong mapapansin kapag alam mong wala nang apoy yung relationship nila? Kapag wala ng communication, kapag madalang nang mag-usap,
Kapag okay lang na hindi na nag-uusap. So doon may problema na. So ganun din po tayo sa Panginoon. Kapag tayo po ay nawala na ng ganang may pag-usap sa Diyos, ibig sabihin may problema na yung relationship natin sa Kanya. Hindi na tayo okay. Kailangan na nating i-restore yung sarili natin at gumawa ng paraan kung paano tayo marirevive. Amen? Sabi nga ng Lucas chapter 22 verse 40, pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. So ito yung sinabi ni Jesus, no, sa kanyang mga alagad. Dahil nakikita niya na natutulog lang. Nakikita niya na hindi nagpe-pray, hindi siya sinasamahan makapagpuyat. So ibig sabihin, sabi dito, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Isa sa mga bagay na maaaring makatulong sa atin para tayo ay maging matagumpay sa anumang taktika ng kaaway ay ang pananalangin. Amen? So, ibig sabihin, kung hindi ka nagpe-pray, lagi kang talunan. Lagi kang babagsak. Huwag kang mag-expect na mag-grow ka. Huwag kang mag-expect na lalago ka. Huwag kang mag-expect na natatagal ka sa pananampalataya kung wala kang prayer life. Amen? Kasi yun po yung kalakasan natin. At yung nagbibigay sa atin kumbaga ng pundasyon para tayo ay makatayo ng merong katatagan sa ating pananampalataya. And letter U, uncontrolled sin. So when a Christian is being controlled by the flesh and not by the Spirit of God, it shows his backsliding. So kapag ang isang tao ay nasa bitag ng kaaway, hindi ka aware na ikaw ay nahuhulog na pala sa bitag ng dyablo, unti-unti makikita mo yung sarili mo na gumagawa ng kasalanan. Hindi mo na nakikita, hindi mo na napipigilan yung sarili mo na gumawa ng kasalanan. Bakit? Kasi wala na nagbibigay ng conviction. At kapag nasa state ka na kaya mong, na nagkakasala ka na hindi ka na nakukonvict, hindi ka na nakukonsensya, hindi ka na tinatablan ng salita ng Diyos, hindi ka na tinatablan ng Word of God ng paalala. So, ibig sabihin, nasa madelikadong sitwasyon ka na, kapatid. Amen? Kasi kapag ikaw ay nasa Lord, sensitive ka sa Kanyang salita. Pero para dumating sa punto na ikaw ay hindi na tinatablan ng Word of God at hindi ka na nakukonsensya sa ginagawa mo, hindi na mo na makontrol yung sarili mo, ibig sabihin, ikaw ay nasa backsliding state ka na. Amen? So when a Christian begins to excuse sin in his life, or yung nagkakaroon na ng justification, he is backsliding. Ano yung example nito? Halimbawa si Adam, nung kinonfront siya ni Lord, kung bakit siya kinain, ano yung sinabi niya, sino tinuro niya? Si Eva. So nagkakaroon na ng justification. Kasi yung babaeng yan binigyan ako. Amen? So kapag nandun na, imbis na magrepent, ay ipinapaliwanag natin yung ating kasalanan or ginajustify natin or nag-excuse tayo sa ginawa nating mali, may problema na po sa ating spiritual. Amen? Sa halip na magrepent, ay dinedepensahan mo yung sarili mo. Dumedepensa ka para hindi mapunta sa yung blame, kundi sa iba, tinuturo mo. So doon merong problema. Okay? So sabi nga dito, Galatia 5:19 to 21, hindi makakaila magawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So kapag tayo ay namumuhay ng ayon sa laman, sa kasalanan, at hindi na tayo nakukonvict, hindi po, sabi dito, ang mga gumagawa nito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen? Kahit tayo ay nag-church, minsan may mga ganon. May mga kayang itago yung kanilang mga kasalanan. Kayang makapagpanggap, kayang i-project yung sarili na napakalakas, napakainit, pero sa totoo, ang kanyang loob o ang kanyang spiritual ay nabubulok at inaanay. Amen? So, ibig sabihin, kailangan bantayan natin yung sarili natin. Tayo ba yung ginagawa ba natin ay ayon sa kalooban ng Diyos? O tayo pa ba ay lumalakad ng ayon sa katuwiran at ng mayroong kabanalan? Kasi kung hindi na, kailangan po natin
isuko muli yung sarili natin sa Diyos at humingi ng tawad, pagsisihan yung kasalanan, at muling isuko ang ating puso sa ating pong Panginoon. Amen? Next, reluctance to read Scripture. So, hindi ka na nagbabasa ng salita ng Diyos. Kinatatamaran mo na, ayaw mo nang magbuklat ng Bible, wala na sa iyong epekto, tinatamad ka na. So, ibig sabihin, when a Christian begins to go for days without reading or studying the Word of God and still feels comfortable about it, he is backsliding. So kapag nasasanay ka na hindi ka na nagbabasa ng Bible at hindi ka nakakaramdam ng anumang ng guilt or komportable ka na ganon, lumilipas yung mga araw nang hindi ka nakapagbasa ng Bible, ikaw ay nasa backsliding state na. Amen? Kaya nga sabi kayo ng kanta, di ba? Ito na ang panahon na hindi na uso ang mag-backslide. Amen? Kaya lagi natin i-check yung sarili natin, baka kasi nagpapatuloy tayo, pero nasa backsliding state pala po tayo. Amen? At delikado po kapag tayo po ay nasa backsliding state. So, kapag ang isang Christian ay wala na, alam mo, makikilala natin kapag, makikilala natin kapag spiritual ang isang tao o carnal. Kapag nakikita natin na siya ay nagbabasa ng Bible at laging bukang bibig yung salita ng ating Panginoon Diyos. Amen? So, ibig sabihin sa lahat ng kanyang mga salita, kahit anong topic, laging na-include yung Word of God. Sa pagpapayo at sa laging ina-acknowledge si Lord. So, kapag ang isang Christian ay wala na talaga, nawawala na yung pag-ibig niya sa Lord, hindi mo na makikita na siya ay nagbabasa or nagbubuklat niya ng Bible. Sabi nga ng Mateo 4:4 na ang nasusulat na hindi lamang nabubuhay sa tinapay ng tao, kundi sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi tayo nagkakaroon dapat ng kasapatan kung tayo man ay hindi nakakapagbasa ng Bible. Kundi ang tunay na Christian, laging merong pagkauhaw. Laging merong pagkagutom sa Word of God. Laging yan naghahanap. Kaya nga nasabi kanina sa verse, di ba, binanggit ni Brother Rick, naalala ko lang sa awit 63. Ang sabi doon, hayaan niyo pong basahin ko, O Diyos, Ikaw ang Diyos na lagi kong hinahanap, ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw ang hangad. Para kung tuyong lupa na tubig ang siyang lunas, hayaan mo sa santuaryo, ikaw ay aking pagmasdan at ang likas mong kaluwatian at kapangyarihan. So, ibig sabihin, merong kauhawan, merong pagkagutom sa kanyang mga salita. At ang isang Christian, at ang tunay na Christian ay laging nagbababad sa Word of God. Sabi nga, kagaya ng mga Berean Church, ay yung mga Berean Christians, sa Gawa chapter 17, verse 11. So, anong sabi po dito? Sa Gawa 17:11, binubuklat ko po yung Bible ko, di ko na po makita sa TV. Ayan. So sabi sa Gawa chapter 17, verse 11, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga-roon kaysa sa mga Hudyong taga-Tesalonica. May pananabik silang nakinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. So yung mga taga-Berea, talagang nag-aaral sila ng Word of God. Hindi sila tanggap lang ng tanggap. Sinasaliksik nila yung kasulatan kung talagang totoo ba yung sinasabi na nangangaral sa kanila. So dapat ganun din po tayo. No, kasi binigyan tayo ng kalayaan naman na magbuklat ng Bible, na humawak ng Bible. So ibig sabihin, kailangan i-test natin kung yan ba ay totoo, kung saliksikin natin kung yung salita ng ating Panginoon, kung yung mga tinatanggap ba natin ay ayon sa kanyang mga salita. Amen? Next, exclusion from fellowship. So, kapag ang isang Christian ay nasa bitag ng kaaway, asahan mo na yan ay hindi nadadalo sa church, sa mga gathering, sa ating fellowship, sa ating worship service. Pero minsan may mga pagkakataon na yung heart niya ay wala na sa Panginoon pero nakakasama pa rin natin. Kasi yung pag-alis o yung desisyon na tumalikod sa gawain o yung hindi pagdalo sa gawain ay hindi yan biglaan.
lagi nagsisimula na yung puso ay nalalayo muna sa Diyos bago nalalayo sa mga gawain ng mga kapatiran. So, ibig sabihin, huwag tayong magtaka. Huwag tayong magulat kung bakit si brother, si sister, hindi na natin nakakasama. Huwag tayong mabigla kasi hindi po biglaan yung desisyon ng tao na aalis na lang at hindi na dadalo. Kapag ganun po ang nangyari, ibig sabihin, matagal nang may problemang iniinda yung tao yun. At may problema yung puso niya sa Panginoon. At hindi nakayanan, tuluyan na nawala sa paglilingkod at sa pagdalo sa mga gathering po natin. And next, beware means be aware. So yun po yung ibig sabihin ng yun po yung mga signs na tayo po, o yung signs ng enemy's deceptive lure. Yun po yung apat po na yun. So beware means be aware. So pag-usapan naman natin yung keys to overcome temptations. Tandaan natin yung word na aware, be aware. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, tapikin mo yung katabi mo ngayon. Sabi mo, kapatid, be aware. Ayan. So, ito po yung keys to overcome temptations. Letter A, acknowledge your weaknesses. So, kailangan i-acknowledge po natin yung ating kahinaan. Sapagkat sa pamagitan nito ay binibigyan natin ng space si Lord para kumilos po sa atin, sa part natin na hindi natin kayang paglabanan. Ina-acknowledge natin yung ating kahinaan at ito ay nagpapakita ng ating kapakumbabaan. Tayo ay nagpapakumbaba na hindi natin kaya at dahil doon sa pag-acknowledge natin, tayo ay nagre-rely doon sa kapangyarihan po ng ating Panginoon Diyos. Amen? At sa pamagitan din ito ay nailalayo natin sarili natin doon sa pride of life. Dahil inaamin mo na hindi mo kaya. At ang tanging kakampi mo lang at ang tanging magbibigay lang ng tagumpay sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen? Sige, palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Kasi lahat po tayo merong kahinaan. Meron pong area sa buhay natin na kung saan lagi tayong bumabagsak at yun yung nakikita ni Satan sa atin. Kaya kailangan i-acknowledge natin kung saan part tayo mahina. Kasi sabi ng Bible sa 2 Corinthians 12:9, ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Amen? Hindi po natin kayang mapagtagumpayan ng tayo lang. Kailangan po natin yung gabay na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya nga sabi, kailangan dapat hindi tayo bumibitaw sa pananalangin po sa ating Panginoon Diyos. Dahil sa panalangin natin na itataas yung paghingi ng tulong, ng saklolo, at ng kalakasan para mapagtagumpayan yung mga temptation, yung mga gawa ng kaaway sa buhay natin. Next, watch and pray. So, kailangan magbantay po tayo at manalangin. So, ibig sabihin ng magbantay at manalangin, kailangan ay bantayan natin yung ating puso, yung ating pong isip. Kasi kadalasan doon po tayo tinitira ni Satan. Doon tayo inaatake ng ating pong kaaway. At ipinapakita dito na yung kahalagahan at yung importance po ng ating po, ng prayer. Na ito po yung maglalayo sa atin sa anumang temptasyon ng kaaway. Sabi nga sa Matthew chapter 26, ay bibilisan ko na lang po. Matthew 26 verse 41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang spiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. The next, letter A, allow God to transform your heart. Bakit? Kasi hindi po natin kayang baguhin yung sarili natin. At para tayo ay maging matagumpay, isa sa mga susi para tayo ay ma-overcome natin yung temptation, kailangan isurrender natin sa Lord yung desire po natin. Yung ating puso sa Panginoon. Kagaya ng sinabi sa Ezekiel 36 verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuway ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Amen? Kasi kung minsan yung kasalanan ay naghuhugat sa ating mga puso. Kaya minsan may mga pagkakataon na lagi tayong bumabagsak. Kasi lagi tayong naghahangad, laging nagdi-desire yung puso natin ng mga bagay na alam natin ikapapahamak natin. Kaya allow God to transform your heart, baguhin,
hayaan natin, ipag-pray natin na baguhin ng Diyos ang puso ng bawat isa. Dahil sa pagkakataon na nabaguhin ng Diyos ang puso natin, nagbabago yung ating desire, yung ating nais, yung ating hinahangad. Kung dati, ang desire natin is pagbigyan yung flesh, kapag binago ng Lord yung puso natin, ang ating desire na is mabigyan ng kapurihan ng Diyos at makasunod sa Kanyang kalooban at gawin yung mga bagay na alam natin na mabibigyan ng kapurihan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kasi hindi nagiging tama yung ating pong ginagawa dahil nag-uugat po minsan sa ating mga puso. Pero kung tama yung puso natin sa ating Panginoong Diyos, kung taglay po natin yung puso na binago ng Diyos, sabi dito, bagong puso at bagong espiritu ang ating pong desire o ang ating magiging hangad ay ang mga bagay na panglangit at hindi yung mga bagay na panlupa. Amen? Magsisimula tayong magkaroon ng pagnanasang mag-impok ng kayamanan sa langit at hindi yung kayamanan sa lupa. Kasi yung ating puso ay binago na ng ating Panginoong Diyos. So ibig sabihin, hindi ka nalalakad. Hindi ka nalalakad at mamumuhay sa kasalanan dahil bago na yung puso po natin. And then next, repent immediately. So kapag tayo ay nagkasala or nakapag-commit ng sin, kailangan magsisi po agad tayo. Huwag po natin pagbigyan si Satan. Huwag po natin pagbigyan ng kaaway ng pagkakataon para tayo ay tuluyang mahulog sa kanyang mga bitag at mabiktima ng ating pong kaaway. So magrepent po tayo sapagkat ang kasalanan ay sinisira po yung relationship natin sa ating Panginoon. Pero kapag nagre-repent po tayo, nire-restore natin yung relationship natin sa ating Panginoong Diyos. At kapag tayo ay nagre-repent agad, humihingi agad ng tawad sa Panginoon, hindi natin hinahayaan, nagiging sensitive po tayo sa sin. At nagiging aware po tayo sa ating spiritual na mapanatili yung ating pong kalagayang spiritual na blameless at walang batik at walang kapintasan. So yun po yung ibig sabihin na repent immediately. Pero kapag ikaw ay pinatigas mo, hindi ka nagrepent, titigas yung puso po natin. At maaaring ito yung magdulot sa atin para gumawa pa ng gumawa at mag-ugat yung mga kasalanan ginawa natin nung una. Kumbaga parang sa simula, simple lang yung kasalanan na ginawa natin. Pero dahil nag-ugat, dahil nagbunga, dahil hindi ka nagrepent agad, nasundan ng mas maraming kasalanan. So yun yung kadalasan nangyayari sa atin. Hindi tayo aware na nakagawa tayo ng kasalanan, kaya hindi tayo nagre-repent. At dahil doon ay na bibigyan natin ng opportunity si Satan para tayo ay mabiktima sa kanyang bitag. Sabi nga sa 1 John 1:9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. And last, letter E, embrace holy living. Holiness is not an option but a calling for believers. So, kailangan yakapin natin yung mamuhay ng merong kabanalan. So, ibig sabihin, kailangan mamuhay tayo ng set apart, ng hindi nakikiayon sa mundo, ng hindi nakikiayon sa trend, sa mga taong nakakasalamuhan natin, kundi talagang sinusuko natin sa Diyos yung ating pong mga kahiligan, yung ating mga kasiyahan sa mga material na bagay, sa mga makamundong bagay, at hinahayaan natin yung sarili natin na tayo po ay lumakad ng ayon po sa salita po ng ating pong Panginoon Diyos. Sabi nga po ng Bible sa 1 Peter chapter 15 verse 16, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. So, ang mga keys or yung mga paraan para tayo ay ma-overcome natin yung temptation, ito po yun. Be aware. Acknowledge your weaknesses. Watch and pray. Allow God to transform your heart. Repent immediately and embrace holy living. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoong Diyos. Sa ating conclusion, there is a difference between sinning
or struggling with sin and living in a sin. So magkaiba po yun. No, lagi po natin tandaan na hindi po, alam natin na Christian, na bilang isang Kristiyano, normal lang na tayo po ay mahulog sa kasalanan. Na tayo po ay magkamali ng desisyon. Na tayo po ay magkasala. Pero magkaiba po yung ikaw nagkakasala, sana mumuhay sa kasalanan. Amen? So ano po yung pagkakaiba? Kasi dito, sa nagkakasala, gumagawa ka ng effort, no? Na mag-resist or labanan yung tukso. May mga pagkakataon na hindi ka prepared kaya ka bumabagsak. Pero yung namumuhay ka sa kasalanan na ibang usapin. Ibig sabihin, gumagawa ka ng mga bagay nang wala ng conviction, nang wala ng conscience, nang walang pagkatakot at panginginig sa ating pong Panginoon. Amen? So yun po yung ibig sabihin. There is difference between sinning, struggling with sin, and living in a sin. Saan po kaya tayo dito? Malamang, tayo po ay nandito lang sa sinning or yung nagkakasala po tayo. Pero hindi po natin isinasapamuhay. Hindi tayo namumuhay. Hindi natin hinahayaan yung sarili natin na tayo po ay malunod sa kasalanan. Bagkus nire-resist natin, nilalabanan natin. May mga pagkakataon lang na tayo po ay bumabagsak. Pero kapag bumagsak, sabi nga kanina, repent immediately. And right is always good, but good is not always right. So tandaan po natin, marami pong nadideceive. Marami po ang nadadaya ni Satan. No? Kasi nakabase tayo doon sa mabuti. Pero tandaan natin na hindi lahat ng mabuti ay tama. Ano ba yung example dito? Yung kay King Saul. Ano yung nangyari kanina? Sabi niya, ano yung justification niya? Kaya niya kinuha yung mga hayop ay para ihandog. Ihandog kay Yahweh. O gawing ihandog sa Diyos. Mabuti o hindi? Mabuti, di ba? Mabuti yung intention, maganda yung motibo. Pero tama ba? Hindi, kasi hindi yun yung ipinapagawa ng Diyos. Kagaya nga nasabi ng Bible, sabi ni Samuel, yung obedience is better than sacrifice. No, na ang pagsunod ay higit na mainam kaysa sa paghahandog. So ibig sabihin, may mga ganun pong pagkakataon. Example, palimbawa, nagnakaw para may mapakain sa pamilya. Kumbaga nag-viral halimbawa, nagnakaw dahil mahirap lang sila at gustong ginawa niyan dahil sa hirap ng buhay at para may mapakain sa pamilya. So kumbaga sa mata ng maraming tao, parang tama naman, mabuti naman yung motibo niya. Pero hindi tama yung paraan ng kanyang ginawa. Amen? So minsan natatrap tayo ni Satan dito. Akala natin mabuti, pero lagi natin i-check kung ito ba ay tama. Ito ba ay ayon sa kalooban ng ating Panginoon? Paano natin magiging tama kapag ito ay ayon sa katotohanan at walang ibang katotohanan, kundi ang Word of God, ang salita po ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon Diyos. Next slide. Remember your joy when you first met God. You were a sinner but washed clean by His blood. Now that you have seen yourself walking back to that track, the Lord Himself awaits you to come back. So, naalala pa ba natin yung kasiyahan, yung tunay na kagalakan natin nung una nating na-meet, na-encounter ang ating Panginoong Diyos. Kung babalikan natin, na kung gaano ka-genuine yung joy, yung kagalakan na meron po tayo nung una nating na-encounter ang ating Panginoon. Ngayon, nasa na yung joy? Nasa na kaya yung genuine na kagalakan na naramdaman natin nung una? Nandyan pa ba? Si Jesus pa ba? Nandyan pa ba yung pag-ibig natin sa ating Panginoon? Sabi nga ng kanta, di ba si Jesus ang number one? So yung question ko, si Jesus pa ba yung number one po natin sa ating buhay? Tayo ay dating makasalanan na tayo ay hinugasan ng kanyang dugo. Pero ngayon na nakikita natin yung sarili natin na parang lumalakad sa dati nating pinanggalingan na landas, ang Diyos ay naghihintay po sa ating pagbabalik. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Meron po akong ipaparinig na song. Yung song po na to ay isang kanta na kung saan ay merong parang testimony
parang testimony po para sa akin. Sige, pakiplay po. Sa lahat po ng dating nagmamahal sa Diyos, na parang ngayon nakikita niya sarili niya na wala na yung dating init, wala na yung dating pagmamahal, wala na yung dating... Sige, so hindi mag-play. Ayan, okay lang. Okay, so yung gaya ng dati. Familiar po ba kayo sa kanta na yan ni Gary Valenciano? Gaya ng dati. So kung pakinggan nyo na lang po pag-uwi nyo sa bahay ninyo, na kung saan, di po ako kakanta. Ayaw. Sige po. Okay lang po. So, yung kanta na yun ay tungkol sa kung paano nanamlay siya sa kanyang pananampalataya, sa kanyang init sa pag-ibig po sa kanyang Panginoon. So, dumating sa punto na siya ay na-realize niya yung kanyang mga pagkakamali at kung gaano na siya kalayo kay Lord. At nagdesisyon siya na muling magpagamit at i-dedicate muli ang kanyang buhay sa Panginoon. Kaya kung tayo man ay nasa ganitong state, no? Na tayo ay piling natin na napakalayo natin sa Panginoon. Piling natin na parang wala ng chance, wala ng pag-asa, wala ng hope, wala na tayong nakikitang hope na pwedeng magbangon sa atin at magbalik sa Lord. Tandaan po natin yung sinasabi ng Bible sa 2 Peter chapter 3, verse 9, na ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Palakpakan po natin ang Panginoon. And this is the message of the Lord. To God be the glory. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin ng makarinig ng salita mo, Panginoon. Lord, dalangin namin, O Diyos, na anuman yung mga paalala, anuman yung mga salita mo na aming tinanggap sa umagang ito ay manatili sa aming puso at kaisipan at patuloy na magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Magbigay ng pagpapaalala sa bawat panahon na kami po ay gumagawa sa aming mga buhay, Panginoon, ay mabantayan namin yung aming sarili upang kami ay hindi po malihis sa kalooban mo, Panginoon, at hindi po kami, Panginoon, mabiktima or mahulog sa bitag po ng aming mga kaaway, Panginoon. Lord, hayaan mo na patuloy na manatili ang aming katatagan sa pananampalataya at maging bukas ang aming kaisipan, ang aming mga puso sa mga salita mo, Panginoon, upang nang sa gayon ay patuloy na magbigay sa amin ng pagpapaalala at maglayo sa amin sa anumang tukso at gawa ng kaaway, Panginoon. Lord, muli, maraming salamat po at ito'y po yung ibinabalik namin sa tanging pangalan ni Jesus at tayo po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po'y makakaupo na. So good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting.
wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. My delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting.